upang isulong ang fairness, competition at integridad sa serbisyo publiko. Naisakatuparan ng Kongreso sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bojidy III ang paghain ng Anti-Political Dynasty Bill. Ang detalye ihatid ni Sofia Potenciano live. Sofia? Princess, matapos ang paghimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng ilang panukala, formal nang inihain ni House Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 6771 o ang Anti-Political Dynasty Act. Sa ilalim ng panukala, hindi papahintulutan o diskwalipikado ang sino mang nasa 4th civil degree of affinity or consanguinity ng isang elected official para umupo sa pwesto kasabay ng kanyang termino. Kabilang dito ang asawa, mga kapatid at iba pang kamag-anak na nasa nabanggit na civil degree. Layon din itong pangalagaan ng integridad, competitiveness at inclusivity ng institusyon. Samantala sa isang panayam sa Kamara kasama ang media, iginiit ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na napapanahon na ang usaping ito. I think the public now demands a clarity. Asan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasasaad sa Constitution. Dagdag pa ng mambabatas, buo ang kanilang tiwala na maipapasa ang panukala sa mababang kapulungan. Nakasaad din sa panukala na maisasakatuparan na rin ng Kongreso ang mandato nito na ipagbawal ang political dynasties at isulong ang inklusibo at responsableng pamahalaan para sa lahat ng Pilipino. Princess, nanawagan din sina House Speaker Bojidy at Majority Leader Sandro Marcos sa kanilang kapwa kongresista na bigyang prioridad ang pag-aproba ng Anti-Political Dynasty Act. Yan lang muna dito sa Quezon City para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News.